May isang EPS worker po yung nagtanong. Ang sabi niya, yung employer daw po niya ay hindi po nag-remit ng kanyang gungmin sa loob na ilang buwan. So, umaabot po ng 3 million yung hindi po na i-remit ng employer o yung utang na employer dun sa gungmin. Paano po nangyari yon? Itong si EPS worker po natin ay nagtatrabaho dito sa South Korea. Tapos sa payslip po niya, meron po siyang deduction sa gungmin. Usually, yung deduction sa gungmin dapat po 50-50 po yan na employer. Halimbawa po na ang deduction ninyo sa payslip ng para sa gungmin is 100,000, kailangan yung employer po magbigay din ng 100,000. So, ibig sabihin, 200,000 won yung dapat na i-remit dun sa gungmin. So, ganyan po yan. Tapos, ang magbe-benefit lang po dito is yung worker dahil makukuha niya po yon pag kunwari tapos na yung kontrata niya or kaya uuwi na siya ng Pilipinas for good. So, itong si EPS worker natin, ilang buwan na lang po ay uuwi na siya ng Pilipinas. So, expected niya na makukuha niya yung kanyang gungmin. Kaya lang, upon checking po, meron pong almost 3 million na hindi po nire-remit yung employer. So, medyo maraming buwan din po yung hindi hinulugan ng employer niya. So, ngayon namomblema si EPS worker kung ano yung dapat niyang gawin para makuha niya yung pera niya. Ganito po yung sistema ng EPS, ng gungmin dito sa South Korea. Unfortunately, kapag meron pong unpaid na gungmin ang employer po ninyo, nirereklamo po yan sa NPS office. Pakikita mo doon yung deduction mo sa payslip, tapos kakausapin ng NPS yung employer mo. Kaya lang, kung hindi po magbayad yung employer, wala din po magagawa yung NPS office. Maaari din po kayo mag-file ng reklamo sa police. Kaya lang, ganun din po, if ever na walang pambayad yung employer at hindi po niya yan bayaran, hindi nyo din po siya makukuha upon sa exit po ninyo. So, mahirap po siyang makuha kung hindi po siya babayaran ng employer. Kasi meron pong pagkakataon yung employer na hulugan po yan kung kailan niya gusto bago kayo mag-60, bago yung retirement ninyo. Parang ganun, may ganung rules. So, mas maganda, inquire kayo sa gungmin para maintindihan po ninyo. Pero ang pinaka-point po dito is kahit po siya ireklamo kung walang pambayad yung employer, hindi nyo po makukuha yung gungmin po ninyo during sa flight po ninyo. Kaya ano po ang dapat ninyong gawin? Ugaliin po ninyong i-check parati po yung inyong gungmin. At kapag hindi po naghulog yung employer po ninyo, maaga pa lang po gawan nyo na po kagad ng paraan. Paano? Kapag ang employer po ninyo ay hindi nagbayad ng 3 months pataas ng gungmin contribution ninyo, maaari po yung maging grounds for release. So, ireklamo nyo po at ilapit nyo po sa labor para ayusin ng employer. Kapag inayos ng employer, maayos yung gungmin mo, pero dyan pa rin kayo magtatrabaho sa company. Pero halimbawa po na hindi po yan ayusin ng employer, hindi po niya bayaran yung hindi niya binayaran, maaari kayong i-release ng labor. So, sa mga EPS worker po natin, ugaliin po natin i-check parati yung inyong gungming contribution. Kung may problema, ayusin po kagad na maaga. Huwag nyo pong palakihin yung amount na hindi binabayaran ng employer dahil may ihirapan po kayo or kayo lang yung magsasuffer kapag umuwi kayo ng Pilipinas, hindi nyo po siya makukuha hanggat hindi po naguhulog yung employer. Annyeong.